malas na asawa, ikaw ang pumatay sa kanya. Dahil sa kapabayaan mo, nawalan kami ng anak. Ang matinis na sigaw ni Doña Consolacion ang pumutol sa katahimikan ng opisina, kasabay ng mabigat na pagbagsak ng isang folder sa harap ng aking mukha. Bahagya akong napakurap. Ang aking mga mata ay nanlalabo pa dahil sa 3 gabing hindi pagtulog sa palengke ng Divisoria. Amoy malansang isda pa rin ang aking mga kamay. Amoy ng tuyong puyat at pagod na ipinang-ipon ko para sa kontrata ng pamilya Alcantara. Hindi pa ako nakakabawi ng hininga nang marinig ko ang balita. Si Arcangel, ang aking asawa, ay wala sa Amerika. Hindi siya nakipagtransaksyon para sa kumpanya. Natagpuan siya sa isang murang hotel, wala ng buhay, kasama ang babaeng nagngangalang Sienna. Ayon sa mga otoridad, labis na paggamit ng gamot ang sanhi ng paghinto ng kanyang puso. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat patak ng pawis ko sa palengke, ang bawat hapdi ng aking mga daliri sa pagbabalot ng mga tuyong isda ay tila naging abo sa harap ng katotohanan ito. Pinagtaksilan niya ako. Pinagtaksilan niya ang lahat. Pumirma ka rito, Talia. Utos ni Doña Consolacion habang inilalatag ang isang dokumento. Ito ay isang pag-amin na ikaw ang nagkulang kaya siya napunta sa masamang bisyo. Kailangan naming mapanatili ang dangal ng mga Alcantara. Kung malalaman ng publiko na namatay siya sa ganoong paraan, malulugi ang kumpanya at ikaw ang sisisihin ng buong mundo. Napatingin ako sa papel. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, ay ako pa ang dapat magdala ng sumpa. Ngunit ang aking lalamunan ay parang may nakabara na tuyong buhangin. Ang aking mga kamay na dati ay mabilis at masipag ay nanginginig na ngayon. Unti-unti, ang mga papel na aking pinagpaguran ay nagsimulang maging malabo sa aking paningin. Dahan-dahan, kinuha ko ang panulat. Ang bawat letra ng aking pangalan ay tila isang sumpa na habambuhay kong dadalhin. Nang matapos ako, ang katahimikan ng kwarto ay naging mas nakabibingi kaysa sa ingay ng palengke. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking kandungan. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking dibdib. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng kaunting hapdi. Isang paalala na ako ay buhay pa. Kahit na ang puso ko ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng bigat ng kasinungalingan. Nakatayo lang ako roon, tila isang estatwa na walang nararamdaman, habang ang mga salita ng aking biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Paano ko haharapin ang bukas kung ang pundasyon ng aking buhay ay gumuho na? Sino pa ang matitira sa akin kung pati ang taong aking pinaglingkuran ay itinakwil na ako? Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pagpatak ng aking mga luha sa sahig. Isang melodiya ng pighati na walang nakakarinig at isang tanong na patuloy na gumagambala sa aking kaluluwa. Hanggang kailan ko dapat itago ang katotohanan bago ako tuluyang lamunin ng dilim? Ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila isang mahabang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagkatapos ng araw na yon, ang aking buhay ay hindi na naging akin. Ang aking mga umaga ay hindi na nagsisimula sa sikat ng araw, kundi sa ingay ng mga sapatos ni Doña Consolacion na humahampas sa sahig, isang hudyat na oras na para sa aking paglilingkod. Nakatayo ako sa kusina. Ang aking mga kamay ay abala sa paghiwa ng mga rekado para sa agahan ng 18 miyembro ng kanilang pamilya. Bawat kalansing ng sandok sa kawali ay sumasabay sa pintig ng aking ulo. Si Arcangel ay wala na, o sa opinyon nila, ay naroon sa isang libingang hindi ko man lang alam kung saan matatagpuan, ngunit ang utang na loob na sinasabi nila ay tila hindi natatapos. Talia, bakit ang bagal mo? Boses ni Elena, ang aking hipag, ang pumutol sa aking pag-iisip.
Nakatayo siya sa pintuan, may hawak na mamahaling tasa ng kape, habang sinusuri ang aking hitsura na puno ng harina at pawis. Huwag kang umasang makakapagpahinga ka dahil lang sa pagiging biyuda mo. Utang mo ang bawat piraso ng pagkain mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil kay mama, baka hanggang ngayon ay nagpapalimos ka pa rin sa Divisoria. Hindi ako sumagot. Yumuko lamang ako at pinagpatuloy ang paghiwa. Ang mga salitang yon ay parang mga latay sa aking balat, ngunit natutunan ko nang itago ang bawat hapdi. Sa loob ng mansyong ito, ang aking damdamin ay dapat manatiling nakabaon. Ang pag-iyak ay isang karangyaan na hindi ko kayang bayaran. Sa bawat pagkilos ko, ramdam ko ang mga mapanuring mata ng mga katulong at ng iba pang miyembro ng pamilya. Para sa kanila, ako ay isang pasanin, isang malas, na kailangang pakainin dahil sa kanilang kabutihang loob. Ang bawat hapunan ay isang pagsubok. Kailangan kong magsilbi ng may ngiti kahit na ang laman ng aking tiyan ay kadalasang natira lamang sa kanilang mga pinggan. Tuwing gabi, bago ako makahiga sa maliit na silid sa bandang likod ng mansyon, lumalabas ako sa hardin upang huminga ng sariwang hangin. Doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, tinitignan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng mga paltos at gasgas mula sa pagtatrabaho sa palengke. Sa bawat pilat, naalala ko ang mga pangarap na binuo namin ni Arcangel bago siya naging isang taong hindi ko nakilala. Minsan, napapaisip ako kung bakit ako nagpapatuloy. Bakit kailangan kong maging martir para sa mga taong ang tingin sa akin ay isa lamang alipin? Ang sagot ay palaging bumabalik sa isang bagay. Ang takot na mawala ang natitirang dignidad na pinanghahawakan ko. Naniniwala ako sa karma. Naniniwala ako na ang lahat ng pagdurusa ko ngayon ay may katapusan at ang bawat patak ng aking pawis ay nagiging isang kadenang unti-unting nakakasakal sa kanila nang hindi nila namamalayan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, isang anino ang dumaan sa harap ng aking paningin. Isang estranghero ang nakatayo sa may gate. May hawak na isang sobre. Mabilis siyang umalis nang mapansin niya ang aking presensya. Ngunit naiwan niya ang sobre sa ibabaw ng bench. Nang buksan ko ito, isang larawan ang bumagsak sa aking mga paa. Larawan ito ng isang lugar sa California at sa gitna ng maraming tao, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Ang likod ng isang lalaking nakasuot ng asul na polo, ang paboritong kulay ni Arcangel. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Imposible. Ngunit ang hugis ng kanyang balikat, ang paraan ng kanyang pagtayo, ito ay siya. Isang malamig na hanging gabi ang yumakap sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong uri ng apoy na nagsimulang magliyab sa aking dibdib. Ang larawan sa aking kamay ay tila naging yelo na nagpapanginig sa aking buong katawan. Hindi ako makahinga. Ang pangalan ni Arcangel ay nakaukit sa aking puso at ang imaheng ito, ang paraan ng paghawak niya sa isang baso, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo ay hindi maipagkakamali. Siya iyon, ang asawang sinabi nilang pumanaw na, ang asawang pinagluksaan ko sa harap ng isang walang lamang kabaong, ay buhay at naglalakad sa ibang bansa. Inilagay ko ang larawan sa loob ng aking kasuotan, malapit sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala sa akin. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kung malalaman nilang may alam ako, sisiguraduhin nilang hindi na ako makakaalis sa mansyong ito ng buhay. Kinabukasan, maaga akong gumising, gaya ng nakasanayan. Ang aking mga mata ay pilit na nananatiling walang emosyon habang inihahanda ang agahan. Si Doña Consolacion ay nakaupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa bawat galaw ko. Talia, huwag mong kalimutan ang paglilinis sa opisina ni Arcangel.
utos niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Gusto kong manatiling maayos ang lahat. Iyon ang tanging paraan para ipakita mong marunong kang tumanaw ng utang na loob. Opo, Donya, mahinahon kong sagot. Pagpasok ko sa loob ng opisina, ang amoy ng kanyang pabango ay nanunuot pa rin sa mga kurtina. Doon ko napansin ang isang maliit na folder sa ilalim ng mesa na bahagyang nakausli. Kinuha ko ito ng mabilis. Ang aking mga kamay ay hindi mapakali. Sa loob nito ay mga resibo ng mga transaksyon sa bangko na nakapangalan kay Archangel na may petsang 1 linggo pagkatapos ng kanyang sinasabing pagkamatay. Ang aking paningin ay lumabo. Hindi lang pala siya buhay. Ginamit nila ang aking pagtatrabaho sa Divisoria para pagtakpan ang kanilang paglilipat ng pondo. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng pawis at luha, ay ginamit nilang pambayad sa kanilang marangyang pamumuhay habang ako ay pinapagalitan nila dahil sa kakulangan ng pera. Talia? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Nanay Ising sa pintuan ng opisina. Mabilis kong naisara ang drawer at itinago ang folder sa aking apron. Nanay Ising, nagulat ako. Sabi ko habang pilit nang ngumingiti. Lumapit ang matandang babae at hinawakan ang aking mga kamay. Nakita niya ang mga paltos sa aking mga daliri. Anak, ang taong sobra kung magmahal ay madalas na nakakalimutan ang sariling halaga. Huwag mong hayaang ang kabutihan mo ang maging dahilan ng iyong pagkapahamak. May mga bagay na hindi dapat tinatanggap ng tahimik. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay nagbabadyang magtubig. Nanay, paano kung ang mundong ginagalawan ko ay batay sa isang malaking kasinungalingan? Hinaplos niya ang aking buhok. Ang katotohanan, anak, ay parang ulan. Kahit gaano mo man pilitin na takpan, dadaloy at dadaloy pa rin ito hanggang sa mabasa ang lahat. Manatili kang matatag. Paglabas ni Nanay Ising, naiwan akong mag-isa sa tahimik na opisina. Tumingin ako sa salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Thalia na dati ay takot at mapagkumbaba. Ang bawat pasakit na ibinigay nila sa akin ay nagsimulang mag-anyo bilang isang matalas na armas. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay ko sa kanila ang laro. Ngunit bago ko simulan ang lahat, kailangan ko ng kampi. Kailangan ko ng patunay na hindi matututulan ng batas. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero. Ang numero ng isang taong matagal ko nang hindi kinakausap. Ang taong alam kong magbibigay ng hustisyang nararapat sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang bukas ay hindi na para sa kanila. Ang bukas ay para sa akin. Ang gabi ay balot ng dilim, ngunit sa loob ng aking silid, ang aking isipan ay maliwanag na maliwanag. Hawak ko ang aking lumang cellphone. Ang screen nito ay bitak-bitak, refleksyon ng aking sariling pagkatao. Sa kabilang linya ay si Mateo, ang tanging tao mula sa palengke na hindi kailanman nagtanong kung bakit ako nagtitiis, kundi kung kailan ako hihingi ng tulong. Talia, ikaw ba iyan? Ang boses ni Mateo sa telepono ay puno ng pag-aalala. Mateo, kailangan ko ng tulong mo. Ang boses ko ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinangan na dati ay palaging naroon. May mga dokumento akong kailangang makuha sa loob ng opisina ni Doña Consolacion. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng ebidensya na magpapatunay na hindi lang nila ako ginagawang alipin, kundi pinagnanakawan. Gagawin ko, Talia. Kahit ano para sa'yo. Sagot niya ng walang pag-aalinangan. Ang katapatan ni Mateo ay isang bagay na hindi ko matumbasan. Isang pag-ibig na tahimik at handang maghintay sa anino ng aking mga pighati. Kinabukasan, ang mansyon ay abala para sa isang pagtitipon ng mga negosyanteng kakilala ng mga Alcantara. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Si Doña Consolacion ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas at pagpapaganda.
habang ang mga hipag ko naman ay nagtatalo kung anong mamahaling alak ang dapat ihain. Habang abala ang lahat, palihim akong lumusot sa opisina. Ang bawat hakbang ko ay maingat. Ang aking mga mata ay nakapako sa bawat anino sa pasilyo. Nang makapasok ako, mabilis kong hinanap ang vault na madalas nilang gamitin. Gamit ang susi na nakuha ko mula sa kwarto ni Doña Consolacion noong nakaraang gabi. Binuksan ko ang cabinet. Naroon ang lahat. Ang mga dokumento ng pag-aari ng Shanghai-san na unti-unti nilang inililipat sa kanilang mga sariling pangalan. Ang mga papeles na nagpapatunay na ang 200 bilyong piso na aking pinagpaguran ay idineposito sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Sienna. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat click ng kamera ng aking cellphone ay tila isang matalas na bala na tumatama sa kanilang kredibilidad. Ang kanilang pagiging matanda at mayaman ay walang laban sa katotohanang nakasulat sa itim at puti. Biglang bumukas ang pinto. Si Elena, ang aking hipag, ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Talia, ano ang ginagawa mo rito? Magnanakaw ka ba?" Ang kanyang boses ay malakas, sapat na para tawagin ang atensyon ng lahat sa labas. Pero sa halip na matakot, naramdaman ko ang pagdaloy ng lamig sa aking mga ugat. Hindi na ako ang babaeng luluhod sa harap nila. "Hindi ako nagnanakaw, Elena." Sagot ko. Ang aking boses ay malinaw at puno ng awtoridad. "Binabawi ko lang ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin." Lumapit siya ng mabilis, handang ipahiya ako sa harap ng lahat. "Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba ay papayagan kita?" Bago pa man niya ako madapuan, hinawakan ko ang kanyang pulso. Ang aking hawak ay mahigpit, puno ng lahat ng galit at sakit na kinimkim ko sa loob ng mahabang panahon. "Huwag na huwag mo akong hahawakan, Elena. Dahil sa oras na lumabas ang mga dokumentong ito, hindi lang ang mansyong ito ang mawawala sa inyo. Mawawala pati ang inyong malinis na pangalan." Ang kanyang mukha ay namutla. Sa unang pagkakataon, ang mga Alcantara ay natakot sa akin. At alam ko, ito na ang simula ng katapusan nila. Ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol ng digmaan. Nang bitawan ko ang pulso ni Elena, nanatili siyang nakatayo roon. Gulat na hindi na ako ang Thalia na dati ay tahimik na tumatanggap ng kanyang mga masasakit na salita. "Ano ang ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Elena habang pilit niyang inaayos ang kanyang gusot na damit. "Alam ko na ang tungkol sa account sa ibang bansa, Elena. Alam ko na ang 200 bilyong piso na aking pinagpaguran ay wala na sa account ng pamilya, kundi nasa pangalan na ni Sienna." Mahinahon kong tugon, bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang mukha. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang mga yabag ni Doña Consolacion na paparating sa pasilyo. Mabilis kong itinago ang cellphone sa loob ng aking apron at nag-anyo na parang naglilinis lamang ng mesa. Nang bumukas ang pinto, ang matalas na titig ng aking biyenan ay agad na sinalubong ang aming mga mata. "Ano ang nangyayari rito? Bakit ka narito sa opisina ni Archangel, Talia?" Ang boses ni Doña Consolacion ay may halong pagdududa at pagbabanta. "Nililinis ko lang po ang mesa, Doña, gaya ng utos niyo." Sagot ko nang hindi man lang nagbabago ang aking ekspresyon. Tumingin si Doña Consolacion kay Elena na hanggang ngayon ay namumutla pa rin. "Elena, bakit ka nandito? May problema ba?" "Wala, ma. Napadaan lang ako." Nauutal na sagot ni Elena habang umiiwas ang tingin. Hindi niya masabi ang totoo dahil sa takot na malaman din ng kanyang ina ang kapabayaan nilang lahat. Tumitig ng matagal sa akin si Doña Consolacion. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila bumigat. "Talia, huwag mong subukang gumawa ng kahit anong kalokohan. Alam mo kung gaano karupok ang posisyon mo sa pamilyang ito. Isang pagkakamali lang
at kalsada ang bagsak mo. Nauunawaan ko po, Donya, sabi ko habang yumuyuko. Alam ko po ang aking lugar. Lumabas sila ng opisina. Naiwan akong mag-isa. Pagkasara ng pinto, napahinga ako ng malalim. Ang aking mga binti ay nanginginig sa pagod at tensyon. Ngunit ang aking isipan ay nakatuon na sa susunod na hakbang. Ang aking pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay isang maskara. Gagamitin ko ang kanilang pagmamataas laban sa kanila. Paglabas ko ng mansyon para magtungo sa palengke, nakita ko si Mateo na naghihintay sa labas ng gate. Mabilis kaming lumayo sa paningin ng mga gwardiya. Nakuha mo ba? Tanong niya ng pabulong. Oo, Mateo. Lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Sagot ko habang ipinapakita ang aking cellphone. Pero kailangan natin ng mas malakas na armas. Kailangan nating makipag-ugnayan sa isang abogado na hindi mabibili ng mga Alcantara. Tumingin si Mateo sa malayo. Sa dagat na nagsilbing saksi sa aking mga taon ng paghihirap. May kakilala ako, Thalia. Isang abogado na dati ring biktima ng kanilang kasakiman. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman nilang lumalaban ka na, hindi sila magdadalawang isip na saktan ka. Handa na ako, Mateo. Sagot ko. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ang aking dignidad. Ang 200 bilyong piso na yon ay hindi lang pera. Iyon ay ang aking kinabukasan, ang aking pagkatao na ninakaw nila. Habang naglalakad kami pabalik sa palengke, naramdaman ko ang unang silip ng pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos, pero ngayon, alam ko na kung sino ang aking mga kalaban at kung paano ko sila pababagsakin. Ang bawat hakbang ko sa lupa ng Divisoria ay naging mas matatag, mas sigurado. Ang babaeng dati ay martir, ngayon ay unti-unti nang nagiging mandirigma. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maselang laro ng pagpapanggap. Sa loob ng mansyon, ako ang nagsisilbing matiising biyuda. Sa labas, ako ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Si Doña Consolacion na abala sa paghahanda para sa kanilang bakasyon sa Amerika ay lalong naging mapang-api. Ipinag-utos niya sa akin ang pag-aayos ng lahat ng visa at dokumento para sa buong angkan. Siguraduhin mong walang palya, Thalia. Wika niya habang nagpapamasahe sa kanyang paa. Ayokong masira ang aming paglalakbay dahil sa katangahan mo. At tandaan mo, lahat ng gastos ay ibabawas natin sa kita ng Shanghai Sun. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwanan kung susunod ka sa lahat ng gusto namin. Tumangulang ako. Ang aking mukha ay blangko. Ngunit sa aking isipan, isa-isa kong binibilang ang mga araw. Alam ko ang plano nila. Ang biyaheng ito ay hindi lamang para sa bakasyon. Ito ay para sa tuluyang paglipat ng natitirang asset ng pamilya sa Amerika, kung saan doon nila balak manirahan kasama si Archangel na nagtatago sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles, tinawagan ko si Mateo gamit ang isang burner phone na itinago ko sa ilalim ng sahig ng aking silid. Mateo, malapit na sila umalis. Bulong ko. Handa na ba ang lahat? Handa na ang abogado, Thalia. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag na-file natin ang kaso, habang nasa labas sila ng bansa, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Iyon ang gusto ko. Sagot ko ng may diin. Gusto kong malaman nila ang lahat kapag wala na silang matatatakbuhan. Kapag nasa Amerika na sila at wala na silang access sa anumang pondo rito sa Pilipinas, doon natin sila papasabugin. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang may kumatok sa aking pinto. Mabilis kong ibinaba ang telepono at itinago ito. Si Sienna, hindi. Ang taong nagpapanggap na kasambahay na pinadala ng mga Alcantara para bantayan ako, ang pumasok. Thalia, hinahanap ka ni Doña Consolacion sa sala. Malamig niyang sabi. Pagbaba ko sa sala, nakita ko ang buong pamilya Alcantara na nagdiriwang.
Umiinom sila ng mamahaling champagne, pinag-uusapan ang kanilang magiging buhay sa Amerika. Si Elena ay tumatawa, nagpaplano na kung anong mga designer brand ang bibilhin niya sa Rodeo Drive. Talia, tawag ni Doña Consolacion. Ihanda mo na ang mga gamit namin. Bukas ng umaga ang flight at ikaw, mananatili ka rito. Siguraduhin mong magiging maayos ang takbo ng suong habang wala kami. Huwag kang magkakamali dahil alam mo kung ano ang nakataya. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamataas. Ang kanilang mga boses ay puno ng pang-aasar. Hindi nila alam. Ang bawat champagne na iniinom nila ay galing sa pawis ko. At ang bawat biletong hawak nila ay magiging biletong patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Opo, Donya, sagot ko. Pilit na pinapaganda ang aking nangiti. Siguraduhin ko pong magiging maayos ang lahat. Sa pag-alis ninyo, nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pinanood ko silang mag-impake ng kanilang mga mamahaling gamit. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Bukas, magsisimula ang laro kung saan ako ang may hawak ng alas. Bukas, ang bawat luha na ipinatak ko sa sahig na ito ay sisingilin ko ng 10 beses. Madaling araw pa lamang nang magising ako sa ingay ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Ang mga alkantara, bit-bit ang kanilang mga maleta na tila puno ng ginto at kayamanan, ay parang mga hari at reyna na nakatakdang maglakbay patungong paraiso. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng pinakamahal nilang damit. Tila hindi sila aalis para magbakasyon, kundi para maghari sa ibang bansa. Nakatayo ako sa may pintuan, pilit na pinapanatili ang aking muka na tila isang estatwa. Talia, siguraduhin mong hindi mapapabayaan ang suong. Bilin ni Doña Consolacion habang isinasara ang kanyang mamahaling bag. Pagbalik namin, gusto kong doble na ang kita. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Opo, Donya. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sagot ko. Ang bawat salita ay parang asukal sa aking dila. Ngunit sa kaloob-looban ko, ito ay isang paalam na wala nang balikan. Pinanood ko silang sumakay sa mga sasakyan. Isa-isa silang umalis. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa ingay ng makina. Nang tuluyan nang mawala ang mga sasakyan sa aking paningin, huminga ako ng malalim. Ang mansyon na dati ay punong-puno ng ingay at pangmamaliit ay biglang naging tahimik. Isang katahimikan na matagal ko nang hinihintay. Mabilis akong bumalik sa loob. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang aking mga dokumento mula sa aking taguan. Ito na ang sandali. Tinawagan ko si Mateo. Mateo, umalis na sila. Nasa airport na sila ngayon. Bulong ko. Copy, Thalia. Nasa labas na ako ng opisina ng bangko. Hinihintay na natin ang pag-alis ng eroplano. Sa oras na mag-take off sila, sisimulan na natin ang pag-freeze ng lahat ng kanilang account. Pagkababa ng telepono, pumunta ako sa kusina. Kinuha ko ang lahat ng mga kagamitang dati ay ginagamit ko sa paglilingkod sa kanila. Ipinamigay ko ang mga ito sa mga katulong na dati ay kasama ko ring inalipin ng pamilyang Alcantara. Kunin ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Hindi na sila babalik dito bilang mga Panginoon. Habang ginagawa ko ito, nakita ko ang portrait ni Archangel na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan ko itong ibinaba at inilagay sa basurahan. Wala na ang taong minahal ko. Ang natira na lang ay ang sugat. At ang sugat na yon ay ang magtutulak sa akin para bumuo ng isang bagong buhay. Maya-maya, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Mateo. Ang eroplano ay papunta na sa runway. 30 minuto to take off. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa asul na kalangitan. Alam ko na sa sandaling ito, ang mga Alcantara ay kampante na sa kanilang kinabukasan. Pero hindi nila alam na sa bawat metro na inilalayo nila mula sa Pilipinas
ay ang bawat metro rin ng pagbagsak na inihahanda ko para sa kanila. Pumasok ako sa opisina ni Doña Consolacion. Naupo ako sa kanyang upuan. Kinuha ko ang isang papel at nagsimulang magsulat ng isang liham. Isang liham na mababasa nila pagdating nila sa Amerika. Isang liham na magiging hudyat ng simula ng kanilang impyerno. Ang inyong paglalakbay ay ang inyong paglaya, ngunit ang inyong pagbabalik ay ang inyong pagkakakulong. Bulong ko sa sarili. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang laro ay nagsimula na at ang reyna ay nakahanda na para sa checkmate. Sa loob ng isang hotel sa Los Angeles, ang himpapawid ay puno ng tuwa at paghahanda. Si Doña Consolacion, kasama ang kanyang mga anak, ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang sa pag-asa na sa wakas, sila ay makakasama na muli si Archangel at ang bagong buhay na kanilang pinangarap. Ang ganda ng buhay natin dito, di ba? Wika ni Elena habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Wala na si Talia na palaging nakabuntot sa atin. Wala na ang amoy ng isda na nakakabit sa kanya. Tama ka, anak, sagot ni Doña Consolacion. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang iwanan. Masyado siyang mababa para sa ating antas. Ilang sandali pa, kinuha ni Doña Consolacion ang kanyang tablet upang tingnan ang balanse ng kanilang account. Ito ang kanilang pondo para sa mga susunod na buwan ng kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit pagbukas niya ng bank app, isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen. Account blocked. Please contact your local bank branch. Napakunot ang kanyang noo. Ano ito? Bakit ganito? Sinubukan niya itong i-refresh. Ngunit pareho pa rin ang lumalabas. Sinubukan niya ang account ni Elena. Gayon din ang account ng pamilya. Lahat ay blocked. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Elena, bakit hindi gumagana ang mga account natin? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimulang tumaas. Ano po? Baka system maintenance lang, ma. Sagot ni Elena habang lumalapit. Ngunit nang makita niya ang screen, ang kanyang kulay ay agad na naglaho. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, tumunog ang telepono ni Doña Consolacion. Isang email ang pumasok. Nang buksan niya ito, isang attachment ang nakalakip. Isang liham mula sa isang abogado sa Pilipinas, kasama ang kopya ng mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mga account na kanilang ginagamit, ay pansamantalang naka-freeze dahil sa isang kasong fraud at money laundering. Hindi ito maaari, sigaw ni Doña Consolacion. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng kanilang hotel room. Hindi ito room service. Nang buksan nila ang pinto, 2 opisyal ng immigration ang nakatayo roon. Seryoso ang mga mukha. Mrs. Alcantara, kailangan naming suriin ang inyong mga dokumento at pasaporte. May mga impormasyon kaming natanggap tungkol sa hindi tamang deklarasyon ng inyong mga visa at posibleng koneksyon sa isang kasong kriminal sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ng mga Alcantara ay gumuho. Ang kanilang marangyang silid ay tila naging isang makipot na kulungan. Ang bawat pangarap nila ay naglaho sa isang iglap. Si Doña Consolacion, na dati ay matapang at mapagmataas, ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko at puno ng takot. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa Los Angeles, ako ay nakaupo sa aking silid sa mansyon, pinagmamasdan ang dapit hapon. Hawak ko ang aking telepono. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mateo. Nagawa na natin. Nagsimula na ang kaguluhan sa Amerika. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng hustisya. Ang mga taong nagturing sa akin na walang halaga ay unti-unti nang natututo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Alam ko, sa bawat pagkakataong sila ay nadadapa, ay ang pagkakataon ding magpapaalala sa kanila
kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kanilang buhay. Ang laro ay nasa aking kontrol na, at hindi ko sila hahayaang makawala nang hindi nila nararamdaman ang tunay na bigat ng kanilang mga nagawa. Sa loob ng isang maliit at madilim na apartment sa labas ng sentro ng Los Angeles, si Archangel ay nakaupo, nakatitig sa isang bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng takot. Ang buhay na akala niya ay paraiso sa Amerika ay naging isang bangungot na puno ng pagtatago. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sienna, ang kanyang kasintahan, na ang muka ay bakas ang pagkainis. Archangel, wala na tayong pera. Hindi na gumagana ang lahat ng cards. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Sinubukan kong tawagan ang account manager sa Pilipinas, pero hindi sila sumasagot. Sagot ni Archangel. Ang boses ay nanginginig. Hindi alam ni Archangel na ang kamatayan niya ay hindi naging sapat na proteksyon. Ang lahat ng kanyang mga transaksyon ay nakatali sa sistemang binabantayan ng mga dokumentong legal na ipinasa ko. Habang nagtatalo sila ni Sienna, biglang tumunog ang telepono ni Archangel. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sagot niya, "Sino ito? Kamusta ka na, Archangel? O dapat ko bang sabihin, Mr. Reyes?" Ang boses sa kabilang linya ay malinaw, malamig at pamilyar. Ito ay si Mateo. "Sino ka? Paano mo nakuha ang numerong ito?" Tanong ni Archangel. Ang kanyang pawis ay nagsisimulang pumatak sa kanyang noo. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay alam namin kung nasaan ka. Ang iyong asawa, si Thalia, ay hindi na ang martir na kilala mo. Siya na ngayon ang humahawak sa lahat ng dokumentong magpapadala sa iyo sa kulungan, dito sa Pilipinas at maging sa Amerika. Napabitaw si Archangel sa kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Sienna, na nakikinig sa usapan, ay biglang nagbago ang timpla. "Ano? Ang asawa mo? Ibig sabihin ba ay alam na niya ang lahat? Akala ko ba ay patay na siya sa usapan natin?" "Hindi ko alam," sigaw ni Archangel habang tinutulak ang mesa. "Akala ko ay ligtas na tayo. Sa panig na ito ng mundo, sa aking mansyon, nakatayo ako sa harap ng salamin. Tinanggal ko ang aking mga alahas na bigay nila, mga alahas na simbolo ng aking pagkaalipin. Sa bawat pagtanggal ko, tila gumaan ang aking pakiramdam. Tinawagan ko ang abogado na aming inupahan. Attorney Reyes, handa na ba ang mga papeles para sa ekstradisyon?" "Oo, Thalia. Ngunit sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Ang lalaking minahal mo ay hindi na ang lalaking naroon ngayon. Hindi ko siya gustong makita para sa pag-ibig, attorney." Sagot ko nang may diin. "Gusto ko siyang makita para malaman niya na ang babaeng itinapon niya ay siya ring babaeng magtatakda ng kanyang katapusan." Sa Los Angeles, sinubukan ni na Archangel at Sienna na lumabas ng apartment para tumakas. Ngunit sa pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang mga pulis na naghihintay sa hallway. Ang kanilang panlilinlang ay natapos na. Ang kanilang pagtatago ay nabunyag na. Nang makita ko ang balita sa internet tungkol sa pagkakadakip sa isang grupo ng mga Pilipino dahil sa fraud at immigration violations, hindi ako umiyak, hindi ako nagdiwang. Tumayo lamang ako sa balkonahe, huminga ng malalim, at tinanaw ang dagat. Ang bawat alon ay tila nagsasabing, tapos na ang lahat. Ngunit alam ko, sa pagbabalik nila sa Pilipinas, doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Doon nila haharapin ang batas, at higit sa lahat, doon nila haharapin ang babaeng kanilang sinaktan. Asaka. Ang tunog ng mga sirena ng pulisya sa Naya Airport ay hindi kailanman naging ganito katamis sa aking pandinig. Hindi ito ang ingay ng isang pagdating. Ito ay ang ingay ng pagbabalik ng mga taong akala nila ay nakatakas na sa kanilang mga kasalanan. Mula sa malayo, pinanood ko ang paglabas ni na Doña Consolacion, Archangel,
at Sienna mula sa eroplano. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng pagmamataas at kolorete ay ngayon ay bakas na ng pagkapagod, kahihiyan at takot. Ang mamahaling damit na suot nila bago sila umalis ay gusot na at walang saysay. Ang mga posa sa kanilang mga kamay ay ang tanging dekorasyong natira sa kanilang mga bisig. Nang makita nila ako, nakatayo sa may VIP lounge, suot ang isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa aking bagong simula, ang kanilang mga mata ay nanlaki. Si Doña Consolacion, na dati ay hindi ako matingnan ng diretso dahil sa tingin niya ay mababa ako, ay hindi makapaniwala. Si Archangel, ang lalaking ipinagpalit ako sa isang ilusyon, ay yumuko at umiwas ng tingin. Lumapit ako sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay kalmado, puno ng kapangyarihan. Talia, ang pabulong na tawag ni Archangel. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Talia, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako ni Sienna. Ginamit nila ako. Hindi ko siya pinatapos. Itinaas ko ang aking kamay. Isang hudyat na wala na siyang karapatang magpaliwanag. Huwag mong subukang baliktarin ang sitwasyon, Archangel. Alam nating dalawa ang katotohanan. Ang pag-ibig na ibinigay ko ay sinuklian mo ng pagtataksil at ang tiwalang ibinigay ko ay ginamit mo para magnakaw. Bumaling ako kay Doña Consolacion na ngayon ay nanginginig sa galit at hiya. At ikaw, Doña, sabi ninyo, ako ang malas sa pamilyang ito. Pero tignan niyo ang inyong sarili ngayon. Sa inyong paghangad na itapon ako, kayo mismo ang nagtulak sa inyong mga sarili sa bangin. Walang hiya ka! Sigaw ni Doña Consolacion, ang boses ay paos na sa galit. Pinatira kita sa amin. Pinakain kita. Wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay binibigay sa mga taong marunong rumespeto. Sagot ko, ang aking boses ay malinaw sa buong airport lounge. Pinagsilbihan ko kayo ng higit pa sa inaasahan, ngunit kailanman ay hindi ninyo ako itinuring na kapamilya. Ngayon, ang batas na ang magdedesisyon kung ano ang nararapat sa inyong lahat. Habang dinadala sila ng mga pulis patungo sa patrol car, nakita ko si Sienna na umiiyak. Sinusubukang isisi ang lahat kay Archangel. Ang eksenang yon ay tila isang trahedyang teleserye. Ngunit para sa akin, ito ay ang pagwawakas ng isang mahabang kabanata ng aking buhay. Nang makalabas sila ng airport, naiwan akong mag-isa sa harap ng gusali. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Maynila ay tila mas sariwa ngayon. Wala na ang bigat ng pag-aalinangan. Wala na ang tanikala ng utang na loob na gumapos sa akin ng maraming taon. Sa di kalayuan, nakita ko si Mateo na papalapit. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa akin at inabutan ako ng isang basong tubig. Tapos na ang unang yugto. Talia, sabi niya, handa ka na bang bumuo ng tunay na buhay? Tumingin ako sa malayo. Ang laban sa korte ay magsisimula pa lamang, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa kanila. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang hindi na nila ako kayang kontrolin kailanman. Ang mga araw sa loob ng korte ay naging isang mahabang proseso ng paghukay sa nakaraan. Bawat pagdinig ay isang muling pagbuhay sa lahat ng pang-aabuso, panlilinlang at pagtataksil na dinanas ko sa ilalim ng bubong ng mga Alcantara. Sa loob ng courtroom, si Doña Consolacion ay hindi na ang reynang nakilala ko. Siya ay isang matandang babaeng pilit na kumakapit sa kanyang nawawalang dangal. Habang si Archangel naman ay tila isang anino ng kanyang dating sarili, puno ng takot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang mga tangkang pagmamanipula, ang mga ebidensya na aking kinalap, ang mga dokumento, ang mga bank records, at ang mga testimonya ng mga manggagawa sa syong ay naging matibay na pader na hindi nila kayang gibain. Habang ako ay nasa witness stand, nakita ko ang kanilang mga mukha. Walang bakas ng pagsisisi, tanging puot lamang.
Gusto nilang isisi sa akin ang lahat na parang ang aking paglaban ang siyang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ngunit nang dumating ang oras ng aking pahayag, hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa, hindi po ako naghangad na pabagsakin sila. Malinaw kong sinabi sa harap ng hukom. Ang gusto ko lang po ay mabawi ang dignidad na ninakaw nila sa akin. Ang bawat sentimong aking pinagpaguran ay bunga ng aking sakripisyo at hindi po kasalanan na manindigan para sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatahimik sa buong silid. Maging ang abogado ng kabilang panig ay hindi na nakahanap ng itututol. Paglabas namin ng korte, matapos ang pagbasa ng hatol, ang mga media ay naghihintay sa labas. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ng pamilyang Alcantara ay kumalat na gaya ng apoy sa buong bansa. Hindi na sila ang mga aristokratang iginagalang. Sila na ngayon ang mukha ng kasakiman. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nilapitan ako ng isa sa mga hipag ni Arcangel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Talia, patawad. Alam naming lahat ang totoo, pero natakot kami kay Mama. Tumingin ako sa kanya ng may awa, ngunit hindi na may pagsisisi. Ang takot ay hindi sapat na dahilan para maging bahagi ng kasamaan. Lahat tayo ay may pagpipilian at pinili ninyong manahimik habang nilalapastangan ninyo ako. Iniwan ko sila roon, naiwang nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang mga peklat sa aking puso ay hindi pa lubos na naghihilom, ngunit ang bigat na dala ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng napawi. Nang gabing iyon, mag-isa lang ako sa aking apartment, isang simpleng lugar na aking binili gamit ang perang aking nabawi. Binuksan ko ang bintana at dinama ang hangin ng gabi. Wala na ang mga utos ni Doña Consolacion, wala na ang mga hiling ni Arcangel. Ang natira na lamang ay ang katahimikan at ang kalayaan na gawin ang anumang gusto ko sa aking buhay. Napangiti ako ng mapait. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking sarili. Ang sarili na halos mawala sa akin dahil sa pag-ibig na nabulag at sa obligasyong naging kadena. Bukas, magsisimula na ang tunay na buhay at sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa kung ano ang dadalhin ng bukas. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng mga headlines sa dyaryo at telebisyon ay unti-unti nang humupa. Ang mansyon ng mga Alcantara ay naibenta na sa ilalim ng utos ng korte upang bayaran ang mga natitirang utang at danyos. Ang malaking pamilyang dati ay naghahari-harian sa lipunan ay nagkahiwa-hiwalay na sa loob ng mga dingding ng bilangguan. Ngunit para sa akin, ang tunay na laban ay hindi sa loob ng korte, kundi sa loob ng aking sarili. Sa wakas, malaya na ako sa nakaraan. Ngunit ang tanong ay, sino na ako ngayon? Isang umaga, nagpasya akong bumalik sa Divisoria. Hindi bilang isang alipin o bilang isang taong nagtatago, kundi bilang isang matagumpay na negosyante. Ang Gong Haisan na dating pinagtrabahuhan ko nang walang bayad ay akin na ngayon, matapos kong mabawi ang lahat ng karapatan sa legal na paraan. Pagbaba ko sa sasakyan, sinalubong ako ng mainit na ngiti ni Nanay Ising. Ang palengke ay abala gaya ng dati, puno ng ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Ngunit ngayon, ang bawat mukha na nakikita ko ay hindi na nagpapahiwatig ng pangungutya. Talia, ang ganda ng tingin mo na ngayon. Bati ni Nanay Ising habang inaabot sa akin ang isang tasang kape. Parang nawala ang lahat ng bigat sa iyong balikat. Nanay Ising, salamat po sa lahat. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay hindi ko nakita ang halaga ng aking sarili. Sa gitna ng aming usapan, lumapit si Mateo. Siya ang naging sandigan ko sa lahat ng panahong ito.
Hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya nagmakaawa para sa aking pag-ibig. Nanatili lang siya sa tabi ko. Tinitiyak na ako ay ligtas at maayos. Talia, may mga bagong order tayo para sa eksportasyon. Sabi niya, inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Handa na ang lahat para sa unang shipment. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ako tumingin sa kanya bilang isang kasama sa trabaho. Nakita ko ang isang taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi dahil sa kung sino ako. Mateo, panimula ko, habang pinagmamasdan ng dagat sa malayo. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa lahat ng gulo, sa lahat ng pait, ikaw ang naging pahinga ko. Ngumiti si Mateo, isang nangiting puno ng katapatan. Hindi ako aalis, Talia. Nandito lang ako, handang maghintay kung kailan ka handang magmahal muli. Dahil ang pag-ibig, hindi dapat nagiging kadena. Dapat itong maging pakpak. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Napagtanto ko na ang paglaya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga taong sumakit sa akin. Ito ay ang kakayahang buksan muli ang aking puso nang walang takot. Sa gabing iyon, mag-isa akong naglakad sa tabing dagat. Tiningnan ko ang buwan. Wala na ang mga anino ng mga alkantara. Wala na ang takot sa kinabukasan. Ang lahat ng aking pinagdaanan ay naging mga pahina ng isang aklat na aking isinulat. Ang bawat pagkakamali, ang bawat sakit, ay naging puhunan para sa aking bagong pagkatao. Hindi ko na kailangan ng paghihiganti para maging masaya. Ang makita ang aking sarili na nakatayo ng matatag. May sariling negosyo at may taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Iyan ang aking tunay na tagumpay. Ang buhay ay hindi na isang obligasyon na dapat bayaran. Ang buhay ay isang regalo na dapat ipagdiwang. At habang nakatingin ako sa malawak na dagat, alam ko na ito na ang simula. Ang aking bagong kabanata ay puno ng pag-asa at wala nang makakapigil sa akin. Ang paglipas ng panahon ay tila isang banayad na agos ng tubig sa ilog. Ang mga sugat ng nakaraan, bagaman may mga peklat pa, ay hindi na mahapdi. Sa aking opisina sa itaas ng aming bagong pasilidad ng Surong, pinagmamasdan ko ang mga manggagawa sa ibaba. Hindi na sila mga taong pinapahirapan. Sila na ngayon ang aking mga katuwang sa pag-unlad. Ang aking tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kargamentong aming iniluluwas sa ibang bansa. Nasusukat ito sa ningning ng mga mata ng mga taong dati ay kasing hirap ko rin. Ngayon, ang bawat bonus na ibinibigay ko ay nagsisilbing tulong para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Isang bagay na nais kong gawin dahil alam ko ang pakiramdam ng mangarap sa gitna ng kahirapan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, pumasok si Mateo, dala ang isang basket ng prutas. Huwag kang masyadong magpakapagod, Talia. Ang negosyo ay hindi tumatakbo kung ang may-ari ay may sakit. Tumawa ako ng bahagya. Hindi ako pagod, Mateo. Masaya ako. Ito ang unang pagkakataon na ang bawat hakbang ko ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagustuhan. Naupo siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng seryosong ningning. Talia, gusto ko lang sabihin na ang pagbabagong nakikita ko sa'yo mula sa isang babaeng puno ng pait tungo sa isang babaeng puno ng pag-asa ay ang pinakamagandang bagay na nasaksihan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Dahil sa iyo ito, Mateo, ipinakita mo sa akin na may mga tao pa ring nagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim ang aming samahan. Hindi na lamang kami magkasama sa negosyo. Kami ay naging katuwang sa bawat aspeto ng buhay. Hindi ito isang pag-ibig na nagmamadali, kundi isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matibay. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa bilangguan. Mula ito kay Elena. Sa loob ng liham, nakasaad ang paghingi ng tawad at pag-amin
Sa lahat ng kanilang kasalanan, sinabi niya na ang buhay sa loob ay nagbukas ng kanilang mga mata sa katotohanang sila ang sumira sa kanilang sariling kinabukasan. Hindi ko alam kung totoo ang kanyang pagsisisi, ngunit binasa ko ito nang walang galit. Tinupi ko ang liham at itinabi. Hindi ko na sila kailangang patawarin para gumaan ang aking loob dahil matagal na akong nagpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Sa labas ng bintana, nakita ko ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Isang napakagandang paalala na sa bawat pagtatapos ng isang araw, mayroong panibagong pagkakataon na darating. Ang aking buhay ay hindi na isang madilim na kwarto ng pagsasakripisyo. Ito ay isang malawak na bukid na handa ng pagtamnan ng mga bagong pangarap. Hinawakan ko ang aking dibdib at naramdaman ang pintig ng aking puso. Malakas, malusog, at puno ng buhay. Ang babaeng nakatayo rito ay hindi na ang Talia na dati ay nanginginig sa takot sa harap ng mga alkantara. Siya na si Talia na may sariling tinig, sariling lakas, at higit sa lahat, sariling kaligayahan. Ang lahat ng pait ng kahapon ay naging tamis ng kasalukuyan. At sa bawat paghinga ko, alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa mga kaaway, kundi ang kakayahang yakapin ang sarili matapos ang lahat ng digmaan. 1 taon na ang nakalipas mula nang mabuwag ang imperyo ng mga Alcantara. Ngayon, ang Shanghai San ay hindi na lamang isang maliit na negosyo. Ito ay isa na sa pinakamalaking supplier sa rehiyon. Ngunit higit sa kita at tagumpay, ang pinakamahalagang pagbabago ay ang komunidad na aming nabuo. Ngayong araw ay ang anibersaryo ng aming kumpanya. Nagpasya kaming magdaos ng isang simpleng pagdiriwang sa tabi ng dagat, kung saan lahat ng manggagawa, ang kanilang mga pamilya, at ang mga taong tumulong sa akin nung ako ay wala pang wala, ay inanyayahan. Ang amoy ng inihaw na isda at ang tawanan ng mga bata ang pumupuno sa hangin. Habang nakatayo ako sa gitna ng pagtitipon, napansin ko si Nanay Ising na nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa isang sulok, nakita ko si Mateo na abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Nang mapansin niya ako, lumapit siya at inabutan ako ng isang basong juice. Ang layo na nang narating natin, di ba? Tanong niya habang nakatingin sa dagat. Oo, Mateo, at hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Sagot ko habang hinahawakan ng kanyang bisig. Hindi lang ako ang tumulong sa iyo, Talia. Ikaw ang nagtulak sa iyong sarili. Ang katapangan mo ang nagbukas ng mga pintong ito. Wika niya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa akin. Ito ang hipag ni Archangel na humingi ng tawad sa akin noon. Hindi siya mukhang mayabang. Siya ay mukhang pagod at tila may pasan na krus. Talia? Bati niya. Salamat sa pagpapaunlak na makapunta rito. Gusto ko lang sabihin na ang mga natutunan ko sa mga pagkakamali ng pamilya namin ay hinding-hindi ko nauulitin sa aking sariling mga anak. Tumingin ako sa kanya ng may ngiti. Ang pagpili na maging mabuti ay ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin. Kahit ano pa ang pinagmulan mo, ipagpatuloy mo ang pagbabagong yan. Nang umalis siya, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na kailangan ng galit. Ang galit ay isang kargada na hindi ko na kailangang dalhin. Ang aking puso ay malinis, handang tumanggap ng mga bagong biyaya. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon ng maliliit na fireworks display. Tumingin ako sa langit, pinagmamasdan ang mga kulay na sumasabog sa kadiliman. Sa bawat pagsabog ng liwanag, nakikita ko ang aking nakaraan, ang pagdurusa, ang pagluha, ang pagtaksil, at lahat ng ito ay tila mga anino na unti-unting naglalaho. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay
Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Handa na ako, Mateo. Hindi dahil alam ko ang mangyayari, kundi dahil alam kong anumang hamon ang dumating, kaya ko na itong harapin. Ang gabi ay hindi pa tapos, at ang musika ay patuloy na tumutugtog. Ngunit sa aking isipan, tahimik akong nagpapasalamat sa lahat ng naganap. Dahil kung hindi ako nadapa, hindi ko malalaman kung paano tumayo. Kung hindi ako nasaktan, hindi ko malalaman ang tunay na kahulugan ng paghilom. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa atin. Bawat bahagi nito, bawat aral, bawat pag-asa. Ito ang aking buhay. Ito ang aking tagumpay. Ito ang aking kalayaan. Sa huling pagdalaw ko sa bilangguan, nakita ko ang isang Doña Consolacion na hindi na ang matapang na reynang kilala ko. Siya ay isang abo na lamang ng kanyang dating pagkatao, nakaupo sa isang madilim na sulok, pilit na kumakapit sa mga alaalang wala na. Tinitigan ko siya ng matagal, at sa mga sandaling iyon, wala na akong naramdaman na galit o hinanakit. Ang tanging namayani ay isang malalim na pagkaawa. Ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong ang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng kapangyarihan at pagmamataas. Hindi ko siya pinatawad dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Pagtalikod ko, naramdaman ko ang pagkaputol ng huling kadenang nagbubuklod sa akin sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa kanila. Ito ay ang huling hakbang para sa sarili kong paglaya. Paglabas ko ng bilangguan, sinalubong ako ng hangin ng hapon. Ang bawat paghinga ko ay magaan, malinis, at puno ng buhay. Ang payapang nararamdaman ko ngayon ay hindi nanggaling sa pagbagsak nila, kundi sa katotohanang natutunan kong yakapin ang sarili ko matapos ang lahat ng digmaan. Natutunan ko na ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na sumasakal sa iyong kaluluwa. Ang tunay na pag-ibig, maging ito ay sa kapwa o sa sarili, ay hindi sumusukat sa kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay, kundi sa kung gaano mo nirerespeto ang iyong sariling halaga. Huwag mong hintaying maubos ang lahat ng iyong lakas bago ka manindigan, dahil ang paglayo sa mga taong sumisira sa iyong pagkatao ay hindi pagiging masama. Ito ay ang pinakamahalagang pagliligtas sa iyong sariling kinabukasan. Nang makarating ako sa dalampasigan, nakita ko si Mateo na naghihintay sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan at suporta. Humarap ako sa malawak na dagat kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, pabalik-balik parang ang nakaraang pilit akong hinihila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako sumasabay sa agos. Ako na ang bumubuo ng sarili kong alon. Ang nakaraan ay abo na. At sa mga abong iyon, tumubo ang isang bulaklak na hindi na kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ngumiti ako sa malawak na langit, isang ngangiting totoo, walang halong pagpapanggap o pag-aalinangan. Binulong ko sa hanging nagtataboy sa lahat ng pait. Talia, tapos na ang paghihintay. Panahon na para magsimulang mabuhay. At sa bawat paghakbang ko palayo sa pampang, bitbit ko ang katotohanang ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa mga kaaway, kundi ang kakayahang harapin ang bukas ng may buong puso, ng walang takot, at ng may buong pag-aari sa sarili kong buhay. Ito ang aking tagumpay. Ito ang aking kalayaan. Ito ang simula ng tunay na ako. Ang alon ng dagat ay humupa na, at kasabay nito ay ang paglisan ng bawat bigat na minsang gumapos sa ating puso. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa paglalakbay ninyo kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Hindi madali ang maging saksi sa bawat luha ni Talia noong gabing mag-isa siyang naglilinis ng mga tuyong isda sa Divisoria, habang unti-unting nadudurog ang kanyang mundo sa ilalim ng bigat ng isang kasinungalingang hindi naman niya kasalanan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang gawa ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakita ko
Naririnig ko sa bawat sulok ng ating paligid. Mga babaeng naging martir dahil sa pagmamahal, ngunit natutong maging matapang dahil sa pagmamahal din sa sarili. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Thalia na patawarin ang mga taong sumira sa kanyang tiwala? O sapat na ba ang paglayo niya para masabing siya ay nagwagi? Nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang mga huling linyang ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi ninyo sa akin ang inyong saloobin o kahit ang inyong sariling kwento sa comment section. Huwag kayong mag-atubiling magbukas ng loob dahil ang espasyong ito ay para sa inyo. Kung nagbigay ng lakas sa inyo ang kwentong ito, isang simpleng like at share ay sapat na para maipaabot ang pag-asa sa iba pang nangangailangan. Naway ang inyong puso ay laging manatiling bukas, matapang, at puno ng pagmamahal na hindi nagiging bilangguan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata, maging maligaya at manatiling matatag sa inyong sariling paglalakbay.